Sa eskwelahan ay naging maingat si Ana sa mga pulis. Upang makapasok sa loob ay tumulong ito sa mga naghahakot ng gamit. Hindi naman inaasahan ni Ana na kinausap pala ni Miss Miranda ang principal doon upang makapasok siya. Natuwa si Ana sa sinabi ng principal. Samantala, kinausap ni Sarah si Chito na mukhang may matibay ng ebidensya sa kanila ang mga pulis. Bakit ako lang nasisisi dito, Sarah? Di ba dapat pinatay natin? Natin! Kasama ka! Importante pa ba yun? Importante sa akin yun! Importante sa akin yun, Sarah! Ilaglag mo na nga ako nung nahuli ako eh. Di ba? Malay ko ngayon. Malay ko ngayon kung iiwan mo ulit ako. Napaiyak si Sarah sa sinabi ni Chito. Sinabi nito na hindi niya gagawin yon. Dagdag pa nito na parang wala nang nangyayari dahil wala nang tiwala sa kanya si Miss Miranda. Napayakap si Sarah kay Chito. Basta sabi niya sa akin, mag-intay lang daw ako. Babalik din daw si Grace. Pero Chito, malakas talaga yung kutob ko eh. Si Miss Miranda parang may kinalaman siya sa pagkawala ni Ana. Sa pagsisimula ng Foundation Day ay tinawag na ang grupo ni na Grace upang mag-perform. Habang nagsasayaw si Grace ay hinahanap pa rin ng mata nito ang kanyang mama Ana. Sa gilid ng stage ay sumigaw si Ana. Tuwang-tuwa naman si Grace kung kaya't ginalingan nito ang kanyang pagsasayaw. Pagkatapos mag-perform ni Grace ay kaagad itong bumaba at yumakap kay Ana. Galing-galing naman! Mama, akala ko po hindi kayo nadating. Pero kung ba nag-promise ako sa'yo, di ba? Hanggang dulo. Galing-galing mo. Tumawag si Miranda kina Ana. Masayang nagpasalamat si Ana. Sinabi ni Miranda na ang importante sa kanya ay masaya ang dalawa. Humingi ng pasensya si Miranda dahil hindi siya nakapunta. Na marami itong inaasikaso. Di ba pupunta si Sarah noon? Ayaw niya po eh. Pag-uusapan lang daw po siya. Tsaka madami po siyang ginagawa. Magsasayang lang daw po ko ng oras niya. Pero dati na po yun kasi nandito na po yung mama anak ko. Salamat po. Nakaramdam naman si Miranda ng pagsakit ng kanyang tiyan. Nakita ito ni Ana at nag-alala siya. Biglang pinutol ni Miranda ang kanyang video call. Samantala, pumunta si Helena kay Ana. Sinabi nito na ibinenta niya ang inn upang magamit ni Ana sa pag-alis nito. Nasabi niyo na ba yung kay Princess at kay Erin? Yun na lang mo yung alaala ni tatay sa atin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Na ipag ginawa niyo yun at sinabi niyo sa kanila na dahil sa akin, lalo lang hindi kami makakaayos-ayos nun. Bakit may bala ka pa bang makipagkita sa kanila? Sinabi ni Ana na akala niya ay gusto siyang tulungan ng kanyang nanay, ngunit ngayon ay parang gusto na silang paalisin ito. Sumagot si Helena na ginagawa niya yon upang makaligtas si Ana. Nakiusap naman si Ana na huwag nang ibenta ang inn. Sinabi ni Helena na huwag munang isipin ni Ana ang inn. Na ang importante ay makaalis ang mga ito sa puder ni Miranda. Sumagot si Ana na mabait si Miss Miranda dahil marami itong naitulong sa kanila na naging mabuti ito sa kanya. May kailangan siya sa iyo. Buksan mo nga yung mata mo, Ana. Aminin niyo nga sa akin, bakit ba parang galit na galit kayo kay Miss Miranda? Ano ho ba talaga yung totoo? Kasi parang hindi ko lang ho kasi matanggap na tatalikuran ko yung taong tumulong sa akin ng sobra. Gusto mo pa talaga malaman? Naging kabit siya ng tatay mo. Sa sinabi ni Helena ay maagang nag-impake si Ana. Dumating naman si Helena na dala na nito ang pera. Nagtanong si Miranda kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Miranda na hindi totoo ang sinasabi ni Helena. Kabit ka ba ng tatay ko? Yung ba yung dahilan kung bakit niyo ako tinutulungan? Ano? Kapalit ba lang yung kapatawaran lahat ng mga utang na loob ko sa inyo? Galit na sinabi ni Ana na sana ay noon pa nagsabi ng totoo si Miss Miranda. Sumagot si Miranda na wala siyang sinirang pamilya. Ikaw ang mga agaw! Magsasalita na ganyan ng nanay Alam ko! mo, wala ako sinabi kay Ana kahit kailan. Nanahimik ako eh. Pero ano, sinirahan mo pa ako sa kanya? Pati si Ana dinadamay mo sa mga kasinungalingan mo. Gusto mo ako magsabi sa kanya ng totoo? Kung sino unang minahal ni Antonio? Ana, hindi ka na, huwag ka na makikita. Alam mo, Helena, pinagbigyan na kita ilang beses na eh. Pero dapat malaman na ni Ana ang totoo. Ang buong katotohanan.
Sa pagkakataong iyon ay biglang sumakit ang tiyan ni Miranda. Hindi na nito kinaya ang sakit at kaagad itong nawalan ng malay. Kita sa mukha ni Ana ang pag-aalala. Samantala sa opisina ng private investigator ni Miranda ay pumunta si Ashley. Kinuha nito ang loob ng lalaki. Nakunway may papaimbestigahan siya. Tungkol saan ho ba ito? My boyfriend. Sa tingin ko ho kasi niloloko niya ako. And I need you to follow him. Kaya niyo ba yun gawin? Madali lang ho yan. Talaga? Naku, salamat ho. Gumawa ng paraan si Ashley. Aksidenteng natapon ang kape sa lalaki. Nagmamadali namang pumunta sa banyo ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay naghalungkat ng mga dokumento si Ashley. Sa kabilang banda, tinawagan si Jessica ng nurse sa isang ospital. Nang marinig ni Sarah kung saan pupunta si Jessica, ay nagmamadali nitong pinuntahan si Chito sa sasakyan at sinundan nila si Jessica. Oh, yan! Kumaliwa! Kumaliwa! Di pwede to! Saan ka pupunta? Ay, naku, hayaan na! Hindi pwede! Kailangan ko mapunan si Jessica! Iniwan ni Sarah si Chito sa sasakyan at nagmamadali itong sumakay ng taxi upang sundan si Jessica. Habang nakatigil ang sasakyan ni Chito ay may babaeng nakakilala dito. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Chito at tumakbong papalayo. Samantala, sa may labas ng ospital ay nag-aalala si Ana. Biglang dumating si Jessica. Walang may gustong mangyari to. Pwede ba hintayin na lang natin sasabihin ng doktor bago mo ako sisi? Kailan ba kayo titigil? Pagpatay na yung mami ko? Umalis na kayo sa rest house. Wala akong pakialam kung saan kayo mapadpad. Matulog kayo sa bukid ng San Rafael for all I care, but I want you out of the house. Lumayo na kayo sa buhay namin. Huwag kang mag-alala dahil hindi kami magtatagal sa buhay ninyo. This is not a warning, Ana. This is a threat. Nang marinig ni Sarah ang lugar na sinabi ni Jessica, ay kaagad itong nagtanong sa security guard kung saan ang San Rafael. Patuloy naman ang pakikipagtalo ni Jessica kay Ana at nagbigay ito ng warning. Sa pagtakbo ni Chito ay tuwang-tuwa ito nang makalayo siya. Ngunit hindi nito alam ang biglang pagdating ng mga pulis kung kaya't nahuli ito. Samantala, nakita ni Julius si Ana at kaagad itong lumapit. Biglang may nag-message kay Ana. Tuwang-tuwa naman si Ana. Sinabi nito kay Julius na okay na ang papeles nila ni Grace. Na makikipagkita na siya ngayon. Sinabi ni Julius na gusto niyang gamitin ang kanyang savings para kay Ana. Sumagot si Ana na huwag na dahil savings niya yon. Natutulungan naman siya ng kanyang nanay. Wala akong gustong kapalit. Please, hayaan mo na akong tulungan ka. At simahan kita sa lahat ng problema ko. Okay? Lalong napuno ng galit si Jessica nang makita nito sa labas na magkayakap si Ana at Julius. Sa kabilang banda, sa rest house ni Miranda ay inaayos na ni Helena ang mga gamit ni Grace. Babalik yun kaagad. May inasikaso lang, ha? Hintayin ko na lang si Mama doon sa labas. O, sige. Pero tawagin mo ko agad pag dumating sila. Tapusin ko lang to. Sa isang building ay nag-intay sina Julius at Ana upang makuha ang mga papeles. Linid naman sa kaalaman ni Ana na tumawag na pala ng pulis si Jessica upang hulihin sila. Sir, nakausap ko na yung informant ko. Papadala ko na lang sa'yo yung pin ng location nila. Sigurado ako kasama din nila yung taong gumagawa ng peking papeles. Dumating naman ang kausap ni Ana na gumawa ng mga peking papeles. Iniabot ni Ana ang pera at iniabot naman sa kanya ang mga papeles. Nakipagtalo naman si Miranda kay Jessica. May pinapahuli ka. Narinig ko sinabi mo. Ma'am, huwag ka na makailam, please. What did you do? Miranda, Jessica, pwede huwag dito. Tell me, anong ginawa mo kay Ana? It's too late, Mom. Nagpagawa na sila ng peking papeles para kay Grace. Alam na ng mga pulis ang location nila, mahuhuli na siya. Dumating ang mga pulis na tinawagan ni Jessica. Nagmamadaling pumunta ang mga ito sa building. Kaagad na tinawagan ni Miranda si Julius at sinabi nito na umalis na doon dahil padating na ang mga pulis. Sa building ay sumigaw ang mga kalalakihan na may parating na mga pulis. Kaagad na nagkagulo sa loob. Hinila ni Julius si Ana kung kaya't nabitiwan ni Ana ang mga papeles. Nagmamadaling bumaba ng building ang dalawa. Patuloy naman ang pakikipagtalo ni Jessica kay Miranda. Why do you care so much about Ana? Hindi ko na kayo maintindihan! Dahil anak ko si
I despise her! I despise her, Mom! Hindi ko to kaya tanggapin! Hindi ko kapatid si Ana! Hindi ko kapatid si Ana! Tumakbong papalayo si Jessica. Sinabi naman ni Miranda kay Carmen na kailangan niyang makausap si Ana. Sa loob ng building ay dumating ang mga pulis. Nakita nila doon ang naiwang papeles ni Ana. Nakita naman ni Sarah ang rest house ni Miranda. Habang nasa may terrace si Grace ay inakala nito na ang mama Ana niya ang dumating. Grace! Anak! Grace! Nagmamadaling tumakbo si Grace sa likod ng bahay. Samantala, inimbestigahan ni Oscar si Chito. Sumagot si Chito na kahit paulit-ilit siyang ipitin ay wala siyang Grace na ilalabas. O ito, sako, nakita sa van mo. May marka din ng dugo. Kapareho na nakitang dugo sa damit mo. Pina-DNA test namin lahat ng ebidensya. Ang lumalabas, yung dugo sa damit ni Grace, yung dugo sa sako, yung dugo sa damit mo, isa lang! O ano? Magsisinungaling ka ba? Hindi mo na matatakasan to, Chito! Sumigaw si Chito na wala siyang pinagdalhan kay Grace. Inamin nito na isinako niya ang bata, ngunit bigla itong nawala at hindi niya alam kung saan nagpunta. Sinabi ni Oscar na kapag hindi nagsabi ng totoo si Chito ay makukulong ito. Si Sarah, ang totoong nanakit kay Grace! Binugbog niya yung bata noong araw na yun, halos mapatay niya! Siya yung totoong may kasalanan, hindi ako! Siya! Hindi ako! Sa kabilang banda, sa pagtakbo ni Grace ay napapunta ito sa isang kubo. Pumasok ito sa loob upang magtago. Anak, gusto mo magtagoan tayo? Sige, tago-taguan. Pwede naman. Ako na tayo, anak, ha? Hindi na po. Kasi hindi niyo naman po makikita si Grace. Sa loob ng kubo ay hindi na napigilan ni Grace ang kanyang pag-iyak. Sinabi nito na hindi siya si Grace, na siya ay si Bright. Sumigaw si Sarah na tigilan na yon ni Grace. Na anak niya ito at malaking gulo na ang ginawa nito. Di ba lagi niyo sinasabi pabigat siya? Oo! Pero ano bang ginawa ko? Pinuhay kita! Pinalaki kita! Hinayaan niyo akong mag-isa. Hinayaan niyo akong magutom. Hinayaan niyo ako laging madungis. Hinayaan niyo ako saktan ni Tita Chito. Binabagbog niya po ako eh. Habang umiiyak ay sumigaw si Grace na si Mama Ana ang kanyang mama. Pinipilit ni Sarah na lumabas si Grace ngunit ayaw ng bata. Sinabi ni Grace na kung hindi ba masaya ito dahil wala na siya. Ngunit sa halip na magpakumbaba si Sarah sa kanyang anak ay lalo pa itong nagalit. Galit na nagtanong ito kung hindi na ba siya mahal ni Grace. Lalong napuno ng galit si Sarah sa kanyang anak. Dahil mas mahal na nito si Ana at ang pinakamasakit pa ay tinawag siyang Aling Sarah ni Grace. Hindi napilit ni Sarah ang kanyang anak na sumama sa kanya. Umalis ito na lumuluha dahil sa mga masasakit na katotohanan na sinabi ni Grace. Sa paglayo ni Sarah ay patuloy ang pag-iyak ni Grace. Abangan pa natin guys ang mga next episode ng Saving Grace.